Ano tayong balita? Oh, ano ang problema ng mga kababayan natin? Problema ba ng kababayan natin yung fake news na kumakalat sa social media? Hindi. Ang problema ng mga kababayan natin, yung pang-araw-araw, dapat solusyonan yan. Yan ang dapat na sinusolusyonan ng gobyerno, Dave Gomez. Yan ang tinututukan nyo dapat. Hindi yung mga social media post. Kasi yung mga social media post na yan, sabi ko nga sa inyo, kung halimbawa ako, naglagay ako sa social media ng status na ganito, at maraming tao ang hindi naniniwala sa akin, i-unfollow nila ako. Kung maraming tao ang hindi maniniwala sa sinasabi ko, aawayin nila ako sa comment section. Didibatihin nila ako sa comment section. O, tingnan mo yung mga post ko, tingnan mo yung subscriber ko kung gaano karami. More than 300,000 na yung Facebook natin. Naka-shadow ban pa yan, ha? Kung hindi naka-shadow ban yan, baka mga kalahating milyon na yan. O, mga bossing, tingnan mo yung comment section na bawat post ko. Marami sa mga kaya nga follower ko eh. Marami sa mga follower ko ang naniniwala na tama yung sinasabi ko. Kung ikaw, Dave Gomez, mali sa tingin mo yung sinasabi ko, di magpakita ka ng pruweba na mali yung sinasabi ko. Ganun lang yun eh. O kung ayaw mo dun sa sinasabi ko, Dave Gomez, di mag-unfollow ka sa akin, tanga ka ba? Bakit mo ka magagalit sa akin? Kaya nga may function yan na follow and unfollow. Kung magkaparehas tayo ng isip, you will follow me. Kung magkaiba tayo ng isip, you will unfollow me or you will bash me. Yan ang magandang dynamics ng malayang pagpapahayag at malayang talastasan. Hindi yung ididemanda nyo yung mga hindi nyo nagugustuhan ng mga comments sa social media, mga gago. Ang totoong problema ng bayan natin, sabi ko nga sa inyo, kahit ang lahat ng mga Duterte supporter idemanda ninyo, hindi naman uunlad ang bayang Pilipinas. Kahit impeach si Inday Sara, uunlad ba bayang Pilipinas? Hindi lalong lulubog. Kasi mamamayagpag kayong mga kawatan sa Pilipinas. Ang problema ng taong bayan, yung kahirapan ngayon, presyo ng bilihin, pagtaas ng presyo ng langis, hindi tinaas ang gasolina, hindi tinaas ang pamasahe, hindi tinaas ang sweldo ng mga Pilipino. Pucha, pinapatay nyo Pilipino. Pinapatay nyo Pilipinas. Dapat nga kasama natin na makabayan dito eh. Putang ina, anong ginagawa ng gobyerno natin ngayon? Anong ginagawa ng mga congressman? Imbis na tugunan yung pangangailangan ng mga Pilipino, sinasabi nila laging ginagamit nila yung mga kababayan natin, mga Pilipinas. Imbis na ipagtanggol yung mga Pilipino, ano yung focus nila? Salin ni Inday. Ang focus nila, impeachment. O pucha, kita mo to si Kuya. Tingnan nyo yung mga sasabihin nito nila Kuya dito sa dito sa balita na to. Sir, ano kayo sir? Driver, operator? Driver sir, driver operator. Driver, operator. Ang sarap na kinakain nyo na. Sir, dati dalawang ulam, ngayon pansit kanin na lang. Pansit na. Sir, kung Tingnan mo ulam niya, pansit. Pansit at saka kanin. Pucha, carbs on carbs. O kailangan nila talaga nung carbs kasi nga, walang hiya, kailangan malakas ang katawan mo eh. Mantakin mo, magdamag kang magbabiyahe. Ang kita mo, 300. Dahil sa taas ng presyo ng dahil sa taas ng presyo ng crudo, tapos hindi naman tumaas yung gasolina. Ay yung pamasahe. Tarantado, di ba? sa biyahe natin ngayon, nagtaas na naman ngayong araw. Yun na nga sir eh, ito na yung huling araw na hininga namin. Walang-wala nang ihihinga. Kung gusto mo magsakripisyo na driver, ihatid mo yung mga commuters, yun na lang magagawa namin. Sana may magandang loob na mga commuters na maintindihan kami. Hindi naman lahat. Alam mo ba na ako ngayon pag sumasakay ako ng Grab, lagi na ako nagtitip. Magbibigay ako 100 na tip, 200 na tip. Pag nagbigay kahapon sumakay ako tricycle, 50 pesos yung pera ko, 25 yung pamasahe. Binigay ko na yung 50. Pag sumakay ako ng jeep, kung magkano yung pera ko, 20, kahit 10 piso lang yung pamasahe, hindi ko na kinukuha yung sukli. Tulong na natin yan sa mga driver. Tayo na tumulong. Putang ina, wala tayong tulong aasahan dito kay Bongbong eh. Wala tayong tulong aasahan sa mga buwaka ng ina mga nasa gobyerno eh. Meron ka namang konti, nakakaluwag-luwag ka naman. Itulong na natin sa mga kababayan natin. Pinapatay ng gobyerno itong mga to eh. Bakit? Sabihin mo na naman, fake news na naman yan. Bakit mo sasabihin hindi? Sinasabi niya na mismo, huling hinga na namin to. Puta, ito pa lang ang kain ko. Ang ulam ko, pansit. Pansit at saka kanin. Putang ina. Ano sustansya makukuha mo dyan? Carbohydrates meron pero sustansya wala yan. Ganyan ang ginagawa ninyo sa mga kababayan natin. Putang ina, itong mga driver, kawawa itong mga to, maniwala kayo. Hindi kayo pag itong mga driver lahat nagtampo, umuwi sa bahay.
Hindi na nagbiyahe, puta maglalakad kayong lahat papunta sa mga opisina ninyo. Napaka-importante ng rule na ginagampanan ng mga driver natin tapos tinatarantado lang netong gobyerno natin. Sir, di ba tama sir, nung nabanggit mo na yan, di ba meron daw po mga pasero na rin, hindi na nangunguha ng sukli, di ba? Opo, Parang ganyan. mayroon na po. Marami na po ng ano, Opo. mga ganun. So parang yun yung tulong nila sa inyo, sir. Opo. Sir, yung kadalasan di ba kayo operator, magkano ba taga pinapaboundary niyo? Magkano yung presyo? Usually dito sir, mga boundaran dito sa amin 800, 900, 700, Ngayon, kayo nararamdaman nyo bilang kayo na mismo nagde-drive ng inyong jeep. Magkano po? Yung 800, magkano take home nyo lang? Nung nakarang araw sir, medyo maganda-ganda pa. Nakatikong pa ako ng 900 kasama na yung boundary doon. Eto ngayon, nagtaas, magkano na? Ngayon, sir, wala na. Wala na po talaga. Last na lang yung 18 pesos na na-income namin, ipinataw pa ng gobyerno ngayong umaga. Dapat pinatay na lang kami sa kalsada. Huwag naman, ba't naman patay? Ganun naman sir eh. Ganun na lang na lumalabas eh. Kaldero namin, mawawala na ng bigas eh. Kita mo? O sana pinatay nyo na lang kami sa kalsada. O maintindihan mo ba bakit yung mga nasa Israel na pwedeng tamaan ng bala galing ng Iran hindi umuwi sa Pilipinas? Ganun din eh. Dito sa Israel, pag sinabugan ako, mabilis lang patay ako. Eh doon sa Pilipinas, unti-unti nauubos yung laman ng bigasan. Unti-unti nauubos yung laman ng frigider. Unti-unti nauubos yung laman ng asin, asukal, hanggang sa wala na. Tapos pag wala na, mamamatay ka sa gutom. Para hindi ka mamatay sa gutom, kakapit ka pa sa patalim. Mang-i-snatch ka, mandudukot ka, mang-hold up ka, para lang mapakain mo yung pamilya mo. Unti-unting mamamatay dito sa Pilipinas dahil sa mga walang kwentang mga taga-gobyerno na ito eh. O yan yung sinasabi ni Kuya eh. Sana nga binaril nyo na lang kami, patayin nyo na lang kami sa kalsada eh. Mas mabilis, mas maganda. Anak ng tinapay yan, kaysa ganito ginagawa nyo sa amin, unti-unti, nauubos na yung laman ng kaldero namin. Yan yung dapat na nakikita ninyo, hindi yung mga post sa social media. Yan yung dapat na pinakikinggan nyo, mga taga-gobyerno, hindi yung mga kalaban yung mga politiko. Mga hayop kayo. Ito yung mga araw-araw na sumasagupa sa totoong problema ng Pilipinas. Sasabihin ni Claire Castro, walang problema Pilipinas. Maganda ekonomiya. Huwag kayong mag-alala. Ang ina niyan. Palibasa sila, puno ang bigasan nila. Palibasa sila, yung rice cooker nila, hindi nauubusan ng kanin. Palibasa sila, araw-araw karne. Libre pa, galing pa sa pera ng taong bayan. Tapos yung taong bayan na nagbibigay ng pera sa kanila, ganito nararamdaman. Putang ina nyo. Pamilya namin, ba't hindi na po duguan na talaga sacrifice? Kailan ho ba kami maiintindihan ng gobyerno? Kami pong tsuper ang nagmamalasakit na maghatid sa mga commuters para makarating sa kanilang paroroonan, makauwi sa kanilang mga tahanan. Sir, speaking of talagang simpatsyon ng gobyerno sir natin. Balita ko, di ba sir, may nag-ayuda na Tama, bigyan ng may ayuda ayuda. dito? Kayo ba nakakuha kayo ng ayuda? Nga po ako, nga. Nakakuha kayo ng ayuda? Wala bilang po, operator? Kasi wala po sa hindi Masterless, sa DSW. Kita nyo ang yayabang nyo, ayuda. Kala nyo lahat nabibigyan, hindi. Puta, sa bulsa din nila napupunta yan. Ninanakaw din nila yan, magbibigay lang sila. Kunyari, maglalagay sila sa ganitong lugar. O may ayudahan dito, mabibigyan ilang driver. Lahat yun, mapupunta na sa bulsa nila. Tanginan nyo, style nyo bulok. Alam na namin yan. O ito, hindi nakatanggap eh. O, pwede ba ako mag-assume na ninakaw nyo yung pera? Bakit? Hindi nakatanggap to eh. Driver operator, di nakatanggap. Akala ko ba lahat mabibigyan? O, di wala. Sa LTFRB, wala po ako nakuha. Kahapon nagbakasakali ako pumunta ng LTFRB. Nag-apply ako para makakuha. Kailan pa? Kung ako ay naghihingalo na, 50-50 na nga kami ngayong araw na to. Sige sir. So kailan pa nila ibibigay ang para sa aming mga chopper? Kailan pa? Kaming chopper ang nagsasaper sa kalsada, sa diesel, para may hatid ang mga commuter. Pero ang gobyerno nasaan? Wala. Hindi kami inintindi. Ayan na sir. Ang ayuda po, para lang yan sa mga nasa masterless. Yung wala sa masterless, mamamatay, harap-harapan. O sir, dahil walang ayuda sir, ang diskarte Wala. ginagawa po ninyo. At sa tingin ko may kasama din kayo dito ng operator sir, sama natin. O sir, salamat. Eto, sama natin si sir. Talagang nakapamewang na sa akin eh. Ito, pinamawingan na. Tarantado din tong ano na to eh. Tarantado din tong reporter na to eh. Nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo pagre-report mo. Parang ang saya-saya mo pa. Nakikita mo yung sinasabi ni Kuya. Puta, very emotional na si Kuya. Tapos siya parang, ay, teka, putang ina. Ano nga pala ako? Taga mainstream media nga pala ako. Hindi ko pala kailangan na iparinig itong mga ganitong balita. Kailangan maganda lagi. Kasi, puta, baka magalit yung mga amo namin sa gobyerno. Di ba? Putang ina tong ogag na ito. Tingnan nyo yung mga pinaggagawa niyang umaganong-ganong pa. Ang ina.
isa ring wala rin siyang pakialam dun sa ini-interview niya no? O hirap na si kuya, sobrang naging emotional na kumakain yung tao. Inano mo, inabala mo. Putang ina mo ka. Tapos, nung putya, naging emotional siya, sinasabi niya yung kanyang salubin, biglang pinutol mo. Tapos tumawag ka ng iba. Pero sige, pakinggan natin, sasabihin nung tinawag niya. Sir, ano pangalan natin? Si alias Pupong po. Alias Pong. Opo. Alias Pong, driver operator din po. Opo, opo. Sir, kumusta biyahe natin ngayon? Ito nga po, parang diesel lang ang napunta ngayon eh. Kasi 800, ang diesel namin pa isang ikot ay 750. So 50 lang, kumain pa kami, di wala na. Nasaan po yung driver niyo talaga? Yung anak ko po nandun, titinda na lang ng gulay. Tumigil na din. Opo, tumigil. Kayo po, may wala pa kayong plano dahil kung napupunta naman since kayo operator, iba na lang po gawin ninyo. Sinubukan ko nga lang po ngayon kasi isang linggo na akong hindi bumiyahe. So ngayon po, anong plano niyo? Tatapos ito buong araw, hindi na? Susubok-subukan lang po kung mayroon pang pasero. Kung wala, uwi na lang din. Uwi din po saan? Sa Mutalbal pa po. Montalban, saan? O tay, dahil ganito mga pinagdadaan natin, ikaw nag-almusal ka na kuya? Po. O sagot ko na yung almusal mo, nag-almusal ka na po ba? Po. Very good, nagbayad na po ba kayo? Ayan na po. Ayun, buti na yun, nagbayad na ba kayo? Sagot ko na. Ayan na po. Mabuti na rin, nanlibre ka. Ganyan naman ang salamat na rin sa'yo. Mahusay. Di ba? Nakita nyo, ito yung problema ng Pilipinas eh. Ito problema ng mga Pilipino eh. Tapos anong pinag-aatupag natin? Puros politika. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili